Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Patikim kay Bunso. Ay, ang tagal naman po ni Inay. Anong oras po ba talaga siya darating? Aba, nakasampung tanong ka na yata, Maki ha. Hintayin na lang natin ang pagdating ng nanay nyo. Parating na rin yon. Tatay naman, pang-sampung sagot niyo na rin po yan na parating na si nanay eh. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Darating pa ba si nanay? Kayo talaga oh. Darating ang nanay nyo, baka na traffic lang. Traffic? Hindi naman po uso ang traffic dito sa atin eh. Sabi ni Lolo, sa Maynila lang daw uso yung traffic. Baka may dinaanan lang ang nanay nyo. Ay, mabuti pa eh. Umalis na kayo dyan sa tabi ng bintana. Kaya lalo kayong naiinip sa pagdating ng nanay nyo eh. Wala na kayong ginawa kundi tumanaw sa labas. Laruin nyo na lang si AJ. Tukoy ni Elmer sa bunsong anak na 3 taong gulang pa lang. Naglalaro ito ng mga laruan na Lego na padala ng asawang si Mayang. 3 buwan pa lang ang bunsong anak na si AJ nang maisipang mag-abroad ng asawa. Natitiyak niyang sabik na ang asawa na makita ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang bunso. Namimiss na talaga namin si nanay eh. Parang ang bagal ng oras ng pagdating niya. Talaga bang uuwi po si nanay? Oo naman. Huwag kasi kayong mainip. Bakit kayo tay? Hindi ba kayo naiinip na hindi pa dumarating si nanay? Naiinip na rin siyempre. Mabuti pa kaya, samahan mo na lang ako manguha na lang ng bayabas sa likod bahay. Sige kuya, damihan natin para bigyan din natin si nanay. O sige, pero wag lang kayong magtagal ha. Ako na munang bahala kay AJ. Pakandirit pang sumunod si Yuno sa kanyang kuya. Sa may kusina nagdaan ng mga ito kung saan naroon ang punong bayabas. Ang mga kuya mo talaga bunso, asyadong mainipin. Mabuti pa ngang manguhan na lang muna sila ng bayabas. Ay, nakakapagtaka nga na wala pa si Mayang ah. Dapat kanina pa siya nandito. Labis na nag-alala si Elmer sa asawa. Ayaw lang niyong ipahalata sa mga anak. Inilibot pa niya ang paningin sa buong bahay. Dati sawali at pawid lamang ang kanilang bahay. Pero dahil sa nakapag-abroad si Mayang, naipagawa nila ang kanilang bahay ng paunti-unti. Nakumpleto rin ang lahat ng gamit nila. Mayroon na rin silang maliit na pwesto sa palengke at isang tricycle na patuloy pa rin niyang hinuhulugan. Bakit kasi ayaw pa niyang magpasundo eh? Ay Mayang, nasaan ka na ba? Hanggang gumabi na lang, hindi pa rin dumarating si Mayang. Tay, paano po ito mga bayabas na pinitas namin para kay nanay? Itabi mo muna nak. Padating na ang nanay mo eh. Bibigay natin sa kanya yan. Tay, bakit po kaya hindi dumating si nanay no? Hindi ko nga rin alam mga anak eh. Bukas na bukas rin eh. Papasama ko sa ninong mo. Hahanapin na namin ang nanay mo. Sana naman po walang nangyari kay nanay. Kuya, baka hindi pinayagan si nanay na sumakay ng eroplano ng amo niya. Hindi yun pwede. Tapos na ang trabaho ni nanay sa amo niya eh. Kaya nga uuwi na siya, di ba, tay? Oo. Tama ang kuya Maki mo. Mabuti pa eh. Pahinga na kayo. Gigisingin ko na lang kayo kapag biglang dumating ang nanay nyo. Sabay namang tumango ang magkapatid. Ang bunso naman na si AJ ay kanina patulog sa may duyan. Naupo naman si Elmer sa upuan katapat ng duyan ng bunso. Ano kaya nangyari kay Mayang? Pero tiniyak naman niya sa akin na uuwi na siya. Ayaw na daw niyang mag-renew ng kontrata sa amo niya. Hindi na namalayan ni Elmer na nakatulog na rin siya sa paghihintay sa asawa. Hanggang magising dahil sa tahol ng mga aso ng kapitbahay. Nang sulyapan niya ang orasan, pasado 12:00 na pala. Pinilit na lang niya ulit makatulog. Kinabukasan, maagang gumayak si Elmer para may pagluto muna ng almusal ang mga anak bago umalis. Maki, ikaw munang bahala sa mga kapatid mo ha. Pupuntahan ko lang ang ninong mo. Papasama lang ako sa kanya para hanapin ang nanay niyo. Baka nasa terminal yun eh.
Baka hindi nakasakay ng huling biyahe ng bus pauwi rito sa atin. Opo, Tay. Ako na pong bahala sa mga kapatid ko at sa bahay. Huwag po kayong mag-alala. Si Yuno, gising na ba? Tulog pa po eh. Alam niyo naman po yun, tulog mantika. Aba, daig pa niya si AJ na laging maagang nagigising ah. Isingin mo na nga para sabay-sabay na tayo makakain bago ako umalis. Ginising na nga ni Maki ang kapatid. Pupungas-pungas pa itong lumabas ng kwarto. Kumarini na kayo. Napahinto sa pagsasalita si Elmer nang makarinig ng pumaradang tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Agad siyang umakbang palapit sa may pinto upang tingnan ng dumating. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha at sumilay ang ngiti sa labi. Nilingon niya ang mga anak na bakas na rin ng pananabik sa mukha. Mga anak, nandito na nanay niyo. Sabay-sabay pang lumapit ang mga ito sa may bintana. Maging si AJ, nakisiksik sa mga kuya para lang masilip ang ina. Isang babae na may mahabang buhok ang bumaba sa tricycle. Marami itong dala mga bagahe at kahon. Sinalubong na ito ni Elmer. Sa sobrang pananabik ay niyakap pa nito ang asawa. Akala ko kahapon ka pa darating eh. Anong nangyari? Nag-alala na kami sa'yo. Ay pasensya ka na. Nagkaaberya lang sa flight ko pabalik dito sa atin eh. Pero naayos naman kaagad. Ang mga bata. Ayun sila oh. Sobrang sabik na sila makita ka. Kapon ka pa nila hinihintay eh. Nangilid kagad ang mga luha sa mga mata ni Mayang nang makita mga anak na nakadungaw sa may bintana. Tinakbo na niya ang papasok sa bahay. Naiwan naman si Elmer at dinala na ang mga gamit ng asawa. Agad na niyakap ni Mayang ang tatlong mga anak nang makalapit. Isa-isa rin niyang hinalikan. Mga anak ko, kumusta na kayo? Namiss niyo na ba ang nanay? Alam niyo ba lagi ko kayong iniisip, araw at gabi. Kami din po, Nay. Lagi ka po namin naiisip. Nay, huwag ka na po nga alis ulit ha. Oo mga anak, hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan kahit kailan. Pangako yan. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Muling niyakap ni Mayang ang mga anak. Maya-maya ay kinarga nito ang bunsong si AJ na nakamata lang sa kanya. Halata rito ang pangingilid sa kanya. Ang bunso ko, alam mo ba na 3 buwan ka pa lang nung iwang kita? Ngayon ang laki mo na. Hindi na kita kayang buhatin, no? Si Elmer naman ay tila maiyak na rin dahil sa eksena ng kanyang mag-iina. Maya-maya lang, magkasalo na silang mag-anak sa kauna-unang almusal makalipas ang 3 taon na pagkakahiwalay. Alam mo, laging may award ang dalawang yan. Masipag at matalinong mga estudyante. Laging pinupuri ng guro. Talaga? Ang galing naman pala ng mga anak ko. Ginalingan po talaga namin, Nay, para sa inyo. Totoo po yun, Nay. Totoo yung sabi ni Kuya. Alam mo ba, mahal? Nang malaman nga nilang pauwi ka na eh. Nako, hindi na yan sila makatulog. Lalo na yang si Yuno. Kung alam niyo lang, ako din. Lagi akong hindi makatulog sa gabi sa kakaisip sa inyo. Lalo na nung malapit na akong umuwi. Sa ilang taon ko sa Riyadh, parang gusto ko nang hilahin ng mga oras at araw para makasama ko na kayo kaagad. Kung alam niyo lang ang lungkot ng araw-araw kong hinaharap sa ibang bansa. Huwag ka mag-alala. Hindi na tayo magkakahiwalay ng mga bata. Siniguro ko na lahat ng perang pinapadala mo inilagay ko sa tama para hindi sayang ang pagsasakripisyo mo. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa iyo, mahal. Ayoko na talagang mag-ibang bansa kahit kailan. Naiintindihan ni Elmer ang asawa. Batid niya kasi na hindi ganun kadali ang malayo sa pamilya. Lalo't babae ang pupunta ng ibang bansa para magtrabaho. Nang gabing yon, sama-sama silang mag-anak sa silid. Nais nilang mapunan kahit papaano ang ilang taong pagkakawalay. Walang katapusan din ang kanilang kwentuhan at balitaan sa mga nangyari habang wala si Mayang. May konti nga pala akong pasalubong dyan para sa mga magulang at kapatid mo. Bukas na lang natin ibigay sa kanila, mahal. Kahit nga sila tuwang-tuwa nang malaman na uuwi ka na.
Nag-aalala rin kasi sila sa iyo na nasa malayo ka. At ang mga bata nga lumalaki na walang ina sa tabi nila. Ngayong nandito na ako, babawi ako sa mga anak natin, mahal. Malapit na noong maghating gabi. Tulog na rin ang kanilang mga anak na mga oras na yon. Naninibago pa rin si Mayang kaya parang hindi pa siya inaantok. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na ang bahay natin. Dati, kapag umuulan, natutuluan ng mga bata kapag natutulog. Ngayon 2 pa ang silid sa bahay natin. Sabi ko naman sa iyo hindi ko hahayaan na masayang ang perang ipinapadala mo. Ay, swerte ko talaga sa pagkakaroon ng asawa na mabait at responsable. Ako din naman, Mayang. Sobrang swerte ko sa iyo. O sige, tulog na tayo, mahal. Ay, naantok na ako O sige, mauna ka na. Magbabanyo lang ako sandali. Dahan-dahan bumangon si Mayang para hindi magising ang 3 bata sa kanilang tabi. Si Elmer naman ay pumihit parap sa may bintana. Noon lang niya napagtanto na bilog nga pala ang buwan ng gabing yon. May ilang minuto nang nakakalipas, hindi pa rin bumabalik si Mayang. Papikit na sana siya nang marinig ang mga tahulan ng mga aso ng kapitbahay. Ang tagal naman ni Mayang. Nangyari doon? Nang hindi na nakatiis, tumayo na rin si Elmer para tingnan ng asawa. Patuloy naman sa pagtahol na may kasamang alulong ang mga aso sa labas. Dumiretso naman siya sa may kusina kung saan naroon ang banyo. Sa kanyang pagtataka, bukas ang ilaw ng banyo pero wala si Mayang. Mayang! Mayang! Nasaan ka? Napansin niya na bukas ang pintuan sa likod. Tinungo niya yun at saka binuksan. Nakita niyang asawa na nakatayo sa labas. Lumabas na rin siya. Saka nilapitan ito. Mayang, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba magbabanyo ka lang? Nagulat naman si Mayang na biglang humarap sa asawa. Ikaw pala. Wala. Nagpapahangin lang ako. Namiss ko kasi yung sariwang hangin dito sa labas. Bakit? Doon ba sa ibang bansa hindi ka nakakapagpahangin sa labas? Napakadalang lang. Maigpit kasi doon Hindi ka basta-basta makakalabas. Ay, ganun ba? Kaya pala pumusyaw na ang kulay mo Bihira ka lang pala makalabas doon. Oh, tara na sa loob. Malamig na rito Baka mamaya magkasakit ka pa. Mamaya na. Tingnan mo ang buwan Ang ganda. Parang nangungusap. Bakit? Wala bang buwan doon? Parang sirato. Siyempre meron naman. Kaya lang iba ang buwan ngayon Basta, ang ganda niya. Baka mamaya merong lumabas dyan. Kanina pa naman tahol ng tahol ng mga aso sa kapitbahay. Tara na nga. Kahit naglalakad na silang papasok ng bahay, hindi maiwasan ni Mayang na lingunin ng buwan. Hanggang nakaiga na sila at malao ng tulog si Elmer ay nakaharap pa rin si Mayang sa may bintana habang tinititigan ng buwan. Hinawi pa niya ang kortina para lubos na masilayan ang ganda nito. Kinabukasan, maagang gumising si Elmer para maganda ng makakain nilang pamilya. Tulog pa rin si Mayang na mga oras na yon. Sinabihan lang niya ang 3 mga bata na huwag maingay para hindi magising ang kanilang ina. Tay, pupunta po ba kayo sa palengke ngayon? Hindi muna, nak. Nandun naman ang Tio Mark mo Siya muna ang bahala sa pwesto natin doon. Gusto ko rin kasing kasama ang nanay nyo. Kasama kayo habang bakasyon sa eskwelahan. Tay, hindi pa ba natin gigisingin si nanay? Hayaan nyo na lang muna ang nanay nyo. Pagod yun. Kaya hindi pa nagigising. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Hindi na rin naman nagtanong pa ang mga anak ni Elmer. Kanya-kanya na silang gawa sa gawaing bahay habang nagluluto pa si Elmer. Sakto naman na naghahain na si Elmer nang magising si Mayang. Tuwang-tuwa ang 3 bata na sinalubong pa ang kanilang ina ng yakap. Buti naman nagising ka na. Handa na ang pagkain. Ay teka, ipagtitimpla kita ng kape. Habang nag-almusal silang mag-anak, panay ang kwentuhan nila.
sadyang nilulubos nila ang 3 taong pagkakawalay. Simula ngayon, ako na ang bahala sa pag-asikaso rito sa bahay. Gusto kong bumawi naman sa inyo. Sige, kung yan ang gusto mo. Namiss ko nga yung merong nag-iintindi sa amin ng mga bata eh. Maganda nga para matutukan ko na yung pwesto natin sa palengke. Kumusta naman ang pwesto natin sa palengke? Maayos naman. May pagkakataon na matumal ang benta pero nakakabawi naman. Marami na rin kasi tayong karibal eh. Ang importante naman marami pa rin tayong suki. Nang araw na yon, dinalo sila ng mga magulang ni Elmer at ibang kapatid. Binigay na rin ni Mayang ang mga pasalubong sa mga ito. Kinahapunan naman, mga kapitbahay naman nila ang naging bisita nila. Mga sabon at mga maliliit na tsokolate naman ang ibinahagi niya sa mga ito. Ay, akala ata ng mga tao dito sa atin ganong kadali ang mga ibang bansa. Imbis na magpasalamat na lang nagre-reklamo pa. Hindi ko naman pinulot ang mga pinambili ko sa mga pasalubong na yan Sino ba nagre-reklamo? Di si Lolit. Aba, sabi ba naman bakit isang sabon lang at ang liit daw ng tsokolating ibinigay ko? Hindi ka na nasanay sa babaeng yon. Simulat sa puli, gano'n na talaga ang babaeng yon. Kaya kita mo nga walang kaase-asenso sa buhay. Wag mo na lang pansinin. Palampasin mo na lang yung ginawa niya. Ano pa nga ba? Wag lang niyang uulitin dahil hindi ko na palalampasin pa. Kapag umulit pa, ako na ang kakausap. Ayoko kasi na iisipin nila na nagbago ka na keso nakapag-abroad lang. Alam mo naman ang mga dila ng mga yan. Gusto pa sanang sumagot ni Mayang ngunit mas pinili na lang niya na manahimik kahit nagpupuyos ang dibdib niya sa inis sa kapitbahay nilang yon. Nang sumunod na linggo, may pasok na ang mga bata. Si Mayang at AJ na lang ang naiiwan sa kanilang bahay. Yung mga baon niyo, baka makalimutan niyo. Nandito na po, Nay. Ubusin niyo ang baon niyo ha. Ako nagluto niyan. Opo, Nay. Alis na po kami, Nay. Nandiyan na po yung service namin. Sige, mag-iingat kayo. Humalik pa ang magkapatid sa pisngi ni Mayang bago lumabas ng kanilang bahay. Si Mayang naman ay tinanaw ang pag-alis ng anak sakay ng service na tricycle. Alis na rin ako, mahal. Baka nga pala gabi na ako ng uwi ha. Darating kasi yung mga paninda natin sa pwesto. Aayusin ko pa yung mga yun bago umuwi. Sige. Baka sa susunod na mga araw dumalaw rin ako sa pwesto natin sa palengke. Sige, mag-iingat ka doon ha. Sige, salamat. Kayo din. Ingat din kayo dito ni Bunso. Habang naglalaro si AJ, naglinis na lang ng buong bahay si Mayang. Nagwalis din siya sa buong paligid ng kanilang bahay. Pumasok lang siya nang matanaw ang kinaiinisang kapitbahay na si Lolit. Nahuli pa niya ang pag-ismid nito sa kanya kaya lalong uminit ang dugo niya rito. Ay, may araw ka rin sa akin. Ang kapal ng pagmumuka. Ay, mabuti pa makapagluto na nga. AJ, anak, dito ka muna sa sala ha. Luluto lang ang nanay. Tumango naman si AJ at saka binalingan na ang paglalaro ng mga pasalubong niyang laruan. Dahil sa wala namang gagawin, hinayaan na lang ni Mayang na manood ang anak ng TV sa sala habang siya ay nakahiga sa kanilang sofa. Hindi niya namalaya na makakatulog pala siya. Hapon na nang magising siya ng basa sa pawis. Nang mapasulyap siya sa anak na si AJ, nagtataka ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Gusto mo ba ng mamimerienda, anak? Pasensya na ha, napahaba ang tulog ni nanay. Ipinagtimpla na lang niya ng gatas ang bata. Maya-maya dumating na rin ang 2 kuya ng mga ito. Gaya ng sinabi ng asawa, gabi na itong dumating. Pasado 10:00 na ng gabi. Bakas din sa mukha nito ang pagod. Kanina pa rin tulog ang mga anak nila. Pasensya ka na kung ngayon lang ako dumating, mahal. Tinapos ko pa kasi talaga yung pagsalansan ng mga paninda natin Ayos lang. Gusto mo bang ipaghain kita na makakain? Ay, wag na. Kumain na ako Bumili ako ng pagkain bago magsara ang karinderya sa palengke. Medyo nagutom ako. O paano? Matutulog na lang ako ha?
Maaga pa kasi akong aalis bukas eh. Nahiga na nga silang mag-asawa. Hindi pa man natatagalan na nakalapat ang likod ni Elmer sa higaan, narinig na ito ni Mayang na naghihilik. Si Mayang naman ay hindi mapakali sa higaan. Biling baliktad ang kanyang ginagawa. Nakakaramdam din siya ng matinding alinsangan. Pakiwari din niya ay uhaw na uhaw siya. Nang hindi na makatiis, bumangon siya at saka nagtungo sa kusina. Isang pitsyel ng malamig na tubig din ang kanyang naubos. Pero hindi pa rin matighaw ang uhaw na nararamdaman. Pabalik na sana si Mayang sa silid nila nang matigilan. Umaalulong na naman kasi ang mga aso sa kanilang kapitbahay. Tinungo niya ang pinto at saka lumabas ng kanilang bahay. Para bang may malakas na puwersa ang naguutos sa kanya na puntahan ang aso ng kanilang kapitbahay. Nakarating siya sa bahay ni Lolit. Naroon ang alaga nito na nakatali sa harapan ng bahay. Nang makita siya ng hayop, biglang nabahag ang buntot nito. Nagsumiksik pa ito sa sulok na tila takot na takot sa kanya. Si Mayang naman ay lalong nakakaramdam ng matinding uhaw at gutom habang nakatunghay sa alaga ng kinaiinisang kapitbahay. Tila nawala sa sariling katinuan ng babae. Sinunggaban na lang niya basta ang hayop. At buong kasabikan na sinakmal nito. Nang mawalan ng buhay, hinalukay pa niya ang tiyan nito at inilabas sa mga laman loob. Kinabukasan, habang kumakain silang mag-anak, narinig nila ang pagpalaho ng kapitbahay niyang si Lolit. Oh, ano kaya nangyari doon? Parang baka kong umatungal. Hayaan mo na lang ang babaeng yun. Kumain na lang kayo dyan. Sandali, aalamin ko. Baka mamaya ay may nangyari na pala. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Mayang nang tumayo ang asawa at lumabas ng kanilang bahay para puntahan ang kapitbahay. O kayo, bilisan niyo na ang pagkain. Baka dumating na ang service niyo. Nang bumalik si Elmer tapos nang kumain ng anak at dumating na rin ang service ng mga ito. Matapos sumalik sa mga magulang, lumabas na ang magkapatid. Saka naman nag-usisa si Mayang. Ano nangyari sa babaeng yon? Ang aga-aga nakakabulaw siya sa pag-atungal niya. Natagpuan niya kasi yung alaga niyang aso na wala ng buhay. Nakita ko nga parang hindi naman tao ang gumawa nun. Kalunos-lunos yung itsura ng hayop. Sino naman kaya daw ang may gawa nun? Hindi nga malaman Pero tsak na matindi ang galit ng gumawa nun sa paraan pa lang ng pagpatay niya sa aso Baka gumanti sa kanya. Hindi nakatakataka na marami ang galit sa kanya. Sa bagay nga. Pero sana kung may galit siya dun sa tao, dinaan na lang niya sa pakikipag-usap. Hindi yung idinamay pa niya yung walang kalaban-laban na aso. Tumango na lang si Mayang. Nagkunwari na lang siya na sumusubo ng pagkain para hindi makita ng asawa ang imbing ngiti na gumuhit sa kanyang labi. Nang umalis na rin si Elmer para pumunta sa palengke, inabala na lang ni Mayang sarili sa mga gawaing bahay. Ang anak namang si AJ nang magsawa sa paglalaro, pinabuksan naman ang TV. Ayan na, yung paborito mong karton. Tuwang-tuwa naman ng anak na napapapalakpak pa. Tumabi pa ito sa kanya sa upuan. Habang nanonood nga sila, nakarinig si Mayang na mga nag-uusap sa mismong tapat ng kanilang bahay. Wala na sana siyang balak pansinin, kaya lang narinig niya ang pangalan niya na pinag-uusapan ng mga ito. Kaya galit na tumayo siya para labasin ang mga ito. Hoy! Dito pa talaga kayo nagchichismisan sa tapat ng bahay namin? Magkaroon naman kayo ng hiya! Lalo ka na, Lolit! Kaya ka namamatayan ng alagang aso dahil sa tabil ng dila mo! Magsilayas kayo sa lubang pagmamayari ko! Mga peste! Hindi naman nakahumang tatlong babae sa mga pinagsasasabi niya. Binalibag pa niya ng malakas ang pinto ng kanilang bahay. Napapahagod pa sa sariling buhok si Mayang sa sobrang inis na nararamdaman. Kumalma lang siya nang makita ang takot na mukha ng anak. Ay, pasensya ka na anak ha. Hindi naman ako galit sa iyo O sige, manood ka na lang ng TV. Magluluto lang si nanay sa kusina ha. Nang nasa kusina na si Mayang, parang may nagbubulong na naman sa kanya na masarap sigurong tadtarin ng pinong-pino ang dila ng kanyang mga kapitbahay.
Paulit-ulit ang mga boses na yon sa pag-uutos sa kanya. Ayoko. Tigilan mo ko. Hindi ko gagawin yan. Hindi. Hindi. Hindi sabi. Kumuha na lang ng malamig na tubig si Mayang. Naubos niya ang isang pitsyal ng tubig. Kahit papaano ay kumalma na siya. Nang gabing dumating ang asawa, nakita ni Mayang na kinakausap ito ni Lolit. Biglang nagdilim ang kanyang anyo at umahon din ng matinding galit. Nakapagsumbong na pala agad sa'yo si Lolit. Tinawag ako eh. Ano ba nangyari? Sa dami kasi ng lugar na pwede nilang tambayan para magchismisan, dito pa talaga sa tapat ng bahay natin. At ako pa talaga ang pinag-uusapan. Wala na rin namang makakahihiyan yung mga yan eh. Ang sabi nga nagkukwentuhan lang naman daw sila nang bigla kang lumabas ng bahay. Pinagmumura mo daw sila. Sinungaling din naman sila, ano? Ako ang pinalalabas nila masama? Sana hinayaan mo na lang sila. Alam mo naman ang mga yan. Pinalampas mo na lang sana kaysa magkaroon ka pa ng kagalit. Ipinagtatanggol mo pa ba yung mga yan, Elmer? Para kasing sila pa yung kinakampihan mo eh. Hindi ko sila kinakampihan, mahal. Ang sa akin lang sana hinayaan mo na lang sila sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Imbis na kasi na magalit ka sa kanila na sinabi ko na pinag-uusapan nila ako sa mismong tapat ng bahay natin ako pang pinagsasabihan mo. Hindi ka ba naniniwala sa sumbong ko? Hindi naman sa ganon, mahal. Huwag kang magpaliwanag. Kita ko sa mukha mo na sila ang kinakampihan mo at pinaniniwalaan. Ako ang asawa mo, Elmer. Huwag mo sanang kakalimutan yan. Tinalikuran na ni Mayang ang asawa at nagkulong na lamang sa kwarto. Nang sulyapan ni Elmer ang mga anak, tulala na lang ang tatlo sa isang tabi. Nang gabing yon, tulog na ang mga kasama ni Mayang sa bahay. Dahan-dahan ang kanyang pagtayo sa higaan. Sa pinto sa likod siya nagdaan. Sandaling nilanghap niya muna ang malamig na panggabing hangin. Nakakaramdam na naman siya ng kakaibang init at matinding uhaw. Batid niya kung ano ang makakatanggal na matinding gutom na nararamdaman. Nakarating siya sa isang bahay na may mga alagang baboy. Umingay pa ang mga yon nang maramdaman ang presensya niya. Tumulo pa ang kanyang laway nang makita ang inahin na nagpapadede pa sa kanyang mga biik. Mabilis na niyang tinalo ng loob ng kulungan at nilapitan ng mga yon. Sandali lang nagkaingay ang mga baboy. Maya-maya, tumahimik na rin ang paligid. Sa pagkainan, kapansin-pansin ang pagiging matamlay ni Mayang. Oh, mahal. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman. Kulang lang ako sa tulog. Dahil ba sa nangyari? Mahal, kalibutan na natin ang nangyari ha. Hindi maganda yung nagtatalo tayo sa harap ng mga bata Sino ba nag-umpisa? Ako ba? Sorry na. Patawarin mo na ako. Niyakap naman ni Elmer ang asawa para iparamdam rito ang taus-puso niyang paghingi ng tawad. Wala namang imik si Mayang. Maya-maya, nakarinig sila ng komosyon sa labas ng kanilang bahay. Nagpaalam naman si Elmer na lalabas muna para alamin ang nangyayari. Si Mayang naman ipinagpatuloy lang ang pagkain na tila ba walang nangyari. Natagalan si Elmer na makabalik ng bahay. Si Mayang naman ay binantayan na lang ang paglalaro ng bunsong anak sa labas ng kanilang bahay. Nang dumating si Lolit sa kanilang harapan, nakatingin yun sa kanila. Matalim na titig naman ang isinukli ni Mayang rito. Nang makabalik si Elmer, agad itong nagkwento. Kawawa naman si Mang Otip. Lahat ng baboy niya ay nadali kagabi. Inaasahan pa naman ang pagbebentahan ng mga baboy para sa kasal ng panganay niya. Bakit? Ano ba nangyari? Yun, nakitang wala na namang buhay. Ang nakapagtataka, wala nang laman loob. Para bang nilapa ng mabangis na hayop. Nang titigan ni Mayang ang asawa, baka sa mukha nito ang pagkarimarim. Ano kayang klaseng mabangis na hayop ang gagawa nun? Yun nga ang palaisipan Wala namang mabangis na hayop dito. Pero yun ay sa pantahan lang ng mga tao. Kung makikita mo kasi ang itsura ng mga hayop, parang nilapa talaga Baka tao rin ang may gawa. Malay mo, may kagalit pala ang pamilya nila. Tapos gumanti sa mga alaga nilang baboy. Ganun lang ang ginawa para iba ang mapagbintangan.
Maaari din. Para tuloy, ayoko munang kumain ng karne ngayon. Ha? Ano? Puro gulay na lang ang kakainin natin? Aba, alam mo naman na hindi ako mahilig sa gulay eh. Pwede naman na gulay at karne ang ulamin natin. Basta ako, ayoko muna ng purong karne. Naalala ko kasi yung itsura ng mga baboy. Kaawa-awa talaga. Hindi na lang pumunta ng palengke ng araw na yon si Elmer. Nalihim na kinainis ni Mayang. Tumulong na lang ang lalaki sa mga kabarangay nila para tugisin ang nasa likod ng pagpatay sa mga alagang baboy ni Mang Otip. Nang sinundan na gabi, alagang kambing naman ang natagpo ang wala ng buhay. Ganon din ang paraan ng pagkamatay ng mga hayop. Sumunod naman, alagang kalabaw na buntis pa naman. Ang sunod-sunod na pangyayari ay nagdulot na matinding takot sa mga residente. Sobrang nakakabahala na mga nangyayaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop dito sa atin. Naglagay na nga ng curfew pero nagagawa pa din pumatay ng kung sino man yon. Usap-usapan tuloy na baka hindi mabangis na hayop ang may gawa kundi isang aswang. Biglang nasamid si Mayang. Agad naman inabot ng asawa ang baso ng tubig. Ayos ka lang ba, Mayang? Sino ba naman hindi masasamid sa sinabi mo? Naniniwala ka na aswang ang may kagagawan sa pagpatay ng mga hayop dito? Siyempre hindi. Lihitimong taga rito mga magulang ko eh. Kahit kailan, walang aswang na napadpad dito. Yun naman pala eh. Gawa-gawa lang ng mga chismosang walang magawan tungkol sa aswang na yan. Tama na nga ang usapan tungkol dyan. Baka mamaya kung saan pa mapunta ang usapan tayo na naman na mag-away. Itinikom na rin ni Mayang ang bibig. Ayaw din niya kasing umuwi na naman sa pagtatalo ang kanilang usapan. Isang hapon, naiwan si Mayang sa kanilang bahay. Sinundo kasi ng kanyang biyenan na lalaki ang 3 anak. Si Elmer naman ay sumaglit lang sa pwesto nila sa palengke. Bilin nito na babalik din kaagad. Habang nakaupo sa sofa, narinig niya na nagkukwentuhan na naman sa tapat ng bahay nila si Lolit at ang mga kaibigan nito. Dinig na dinig niya na sinasabi nito sa mga kasama, simula lang naman daw nang dumating siya, sa kasunod-sunod na ang mga pagpatay sa hayop. Hindi naman naniniwala ang mga kasama nito. Maaring nagkataon lang daw ang mga pangyayari. Maya-maya, narinig na niya ang mga papalayong yabag. Inuubos mo talaga ang pasensya ko ha. Ikaw na ang isusunod ko. Uunahin ko yung matabil mong dila. Pagsapit muli ng hating gabi, daan-dahang bumangon si Mayang. Mabilis ang mga hakbang na tinugpa niya ang bahay ng kinaiinisang kapitbahay. Alam niya mag-isa ngayon ang babae dahil lingguhan ng uwi ng asawa na nagtatrabaho sa malayong lugar. Walang ingay na nakapasok si Mayang sa loob ng bahay nito. Agad niyang tinungo ang nag-iisang silid sa bahay na yon. Sabay ng paghawi, nakita niyang tulog na tulog ang babae sa sahig. Nanlilisik ang mga mata na nilapitan niya ito. Nakalapit na siya nang magising ito. Nanlalaki ang mga matang napatitig na lamang ito sa kanya. Bumukasara ang bibig na tila gustong sumigaw. Bago pa ito makagawa ng ingay, mabilis itong sinunggaban ni Mayang. Pumulandit pa ang masagana nitong dugo sa may bandang liig. Kinabukasan, balita sa buong barangay nila ang nangyari kay Lolit. Kawawa naman si Lolit. Sino kaya ang may gawa nun sa kanya? Alam mo naman ang bunganga ng babaeng yon. Hindi nakataka-taka na nangyari yon sa kanya. Pero sa totoo lang, kahit malaking atraso niya sa akin, hindi ko pa rin hinangad ang kapahamakan niya. Alam ko naman yon, mahal. Madali ka lang mainis pero mabait ka pa rin tao. Ay teka nga, maiba ko. Saan nga pala ibuburol si Lolit? Baka daw iuwi sa probinsya nila. Tumango na lang si Mayang. Nagpaalam siya sandali na may liligpitin lang sa kwarto. Nang makatalikod, hindi na napigilan pa ni Mayang ang pagguhit ng ngiti. Simula ng gabing nakatikim ng laman ng tao si Mayang, lalo pang tumindi ang gutom na nararanasan niya. Halos gabi-gabi siyang lumalabas para humanap ng makakain. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin mapawi-pawi ang kanyang gutom.
Tila mayroon siyang hinahanap-hanap na putahe na hindi niya mawari kung ano ba. Lagi tuloy siyang matamlay at walang gana sa lahat ng bagay. Lagi ding mainit ang kanyang ulo. Lagi siyang nagagalit sa mga anak sa simpleng pagkakamali. Lagi tuloy niyang nasisinghalan. Maging si Elmer, napapansin na ang pagbabago sa kanya. Mahal, may sakit ka ba? Wala naman. Bakit mo naitanong? Napansin ko kasi parang nababawasan ka ng timbang eh. Wala ka rin ganang kumain. Lagi pang mainit ang ulo mo. Baka ako may dinaramdam ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Ay nako, wag mo lang akong pansinin. Wala lang to. Sigurado ka? Magpatingin kaya tayo sa doktor. Sinabi na ngang okay lang ako eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Oo. Mahal, nag-aalala lang ako sa iyo. Huwag ka naman magalit sa akin. Paano ang kulit-kulit mo? Kaya ko ang sarili ko. Nakaya ko nga ng ilang taon sa ibang bansa, di ba? Nang walang pamilya at kaibigan. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Intindihin mo na lang ang malit nating negosyo sa palengke. Ayoko malugi yon dahil ayoko nang bumalik sa ibang bansa at magpaalipin doon. Tila itinulos naman si Elmer sa kanyang kinatatayuan. Nagulat kasi siya sa inasal ng kanyang asawa. Pakiwari niya, may nangyari rito habang nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi nito ipinaalam sa kanya. Hinabaan na lang ni Elmer ang pasensya sa asawa. Sinabihan rin niya ang mga anak na pagpasensya na lang ang kanilang nanay kapag napapagalitan sila. Si Mayang naman, habang tumatagal, palala ng palala ang nararanasan. Pakiramdam niya laging may bumubulong sa kanya na isang mahiwagang boses. Sa pagkakataong yon, binubulungan siya ng mahiwagang boses na yon na iluto at tikman ang kanilang bunso ni Elmer. Hindi ko yung magagawa. Tigilan mo na ako. Mahal ko ang anak ko. Hindi ko yung magagawa sa bunso ko. Umalis ka na. Tuwing naiiwan si Mayang at ang bunsong anak sa bahay, matinding pagpipigil sa sarili ang ginagawa para hindi makagawa ng bagay na alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Isang gabi, nagising si Elmer na wala sa tabi niya ang asawa. Bumangon siya at hinanap ang babae sa kabahayan. Nang hindi makita, lumabas siya ng bahay. Saan kaya nagpunta yung babaeng yun ng ganitong oras? Ano ba nangyayari sa kanya? Akma na sana siyang babalik sa loob ng kanilang bahay nang makarinig ng tila mga kakaibang ingay sa likod ng kalapit na bahay. Dala ng kuryosidad, pinuntahan niya yon. Habang palapit, narinig niya ang tila tunog ng kakaibang hayop na may nilalapa. Dinig pa niya ang lagutukan ng mga nababaling buto. Kahit nakakaramdam ng takot, sinundan pa rin niya ang ingay na naririnig. Malapit na sana siya nang maapakan ng tuyong sanga. Halos pigilan ni Elmer ang paghinga niya. Ilang sandali lang, nakarinig na siya ng papalayong mga yabag. Nang marating niya ang likod ng bahay, tanging patay na kambing na lang ang naabutan niya. Nahagip niya ang isang figura ng isang tao. Agad niyang ginising ang may-ari ng bahay na yon. Sinabi na lang niya na nagising siya dahil sa ingay at yun nga ang kanyang naabutan. Pagbalik ni Elmer sa kanilang bahay, naabutan niya na nakahiga ng asawa sa kama nila. Niyugyug niya ito para magising. Mahal, saan ka ba nagpunta? Nagising ako kanina, wala ka dito sa higaan natin. Nagbanyo lang ako sandali. Pagbalik ko nga wala ka na rito. Banyo? Tiningnan kita sa banyo wala ka naman doon. Kaya lumabas tuloy ako ng bahay para hanapin ka. Nagbanyo nga lang ako. Saan pa ba ako pupunta? Ay nako, patulog na nga lang tayo ulit. Bukas ko na ikukwento yung nangyari kanina. Humiga na ulit si Mayang habang nanatiling gising si Elmer. Nasisiguro na kasi niya na aswang ang may gawa sa lahat ng patayan sa kanilang lugar. Kung pagbabasihan ang nakita niya. Kinabukasan, balita ang nangyaring pagkakasaksi ni Elmer sa sinasabing aswang. Talaga bang nakita mo yung aswang? Hindi ko siya nakaharap pero natitiyak ko na figura ng tao yung nakita kong tumakbo palayo. Baka naman namamalikmata ka lang, di kaya? Sigurado ko sa nakita ko.
Baka hindi na ako magpapagabi sa pag-uwi para may makasama kayo ng mga bata rito. Mahirap na. Baka kasi nung nakita ko siya baka kayo yung pagbalingan. Hindi naman napansin ni Elmer ang pagkabalisa ng asawa. Pakiramdam ni Mayang malapit na siyang masukol. Napasulyap pa siya sa bunsong anak na naglalaro sa sala habang ang dalawang kuya ay nanunood ng TV. Nang araw na yon, umalis si Elmer. Pinatawag kasi ito ng kanyang biyenan na lalaki. Habang palubog ang araw, patindi ng patindi ang bulong na naririnig ni Mayang. Tigilan mo sabi ako! Ayoko! Ayoko sabi! Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo sumisigaw? Napatitig si Mayang sa anak na nagtataka sa kanyang ikinikilos. Maki, kumuha ka ng maraming panggatong. Mamulot ka, bilisan mo. Ano pong gagawin niyo sa mga panggatong, Nay? Pwede ba? Sumunod ka na lang sa akin. Nanay mo ko. Sumunod ka na lang ng hindi nagtatanong. Nahintatakutan naman sa tono ng ina ang binatilyo, kaya agad itong sumunod. Sumunod din sa kanya si Yuno. Habang namumulot ng mga tuyong sanga, kinausap ni Maki ang kapatid. Punta mo si tatay kina lolo. Humingi ka ng tulong. Bakit ako hingi ng tulong? Basta, mahirap ipaliwanag eh. Ibang nararamdaman ko kay nanay. Parang ibang tao na siya. Kuya, natatakot ako. Huwag ka matakot. Di ba matapang ka? Kuya, samahan mo na lang ako. Tayo nilang dalawang pumunta kina lolo. Hindi pwede. Nasa bahay pa si AJ. Hindi ko siya pwedeng iwan dun. Sige na, bilisan mo pumunta kina lolo. Niyakap pa ng maigpit ni Maki ang kapatid. Sige na, tumakbo ka na. Kuya, bilisan mo, mag-ingat ka. Habang tumatakbo palayo, palingon-lingon pa si Yuno sa kapatid. Si Maki naman nang hindi na matanaw ang nakababatang kapatid, nanginginig ang kamay na pinulot na niya ang mga panggatong. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, nagpalinga-linga pa siya. Nagbabaka sakaling may tao siyang makikita na maaring hingan ng tulong. Nakita niya si Mang Otip, akmang lalapitan niya ang matanda nang tawagin siya ni Mayang. Kanina ka pa hinihintay ni AJ, Maki. Yan ba ang mga panggatong na ipinakuha ko sa'yo? Oh, nasan si Yuno? Hindi ko po alam. Baka po nakikipaglaro. Sige, pumasok ka na sa loob. Naroon na si AJ. Kanina ka pa hinihintay. Walang nagawa si Maki kundi ang sumunod sa ina. Nang lingunin niya si Mang Otip ay wala nang matandang lalaki. Pagpasok sa loob ng kanilang bahay, nanginig na ang mga tuhod ng binatilyo sa nakita sa kanilang lamesa. Sunod-sunod na rin ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata sa pinaghalong habag at takot. Inay, ano pong ginawa niyo kay AJ? Bakit po? Tahimik! Ayoko nakakarinig ng iyak. Tama na yung mahiwagang boses na ang nag-uutos sa akin. Inay, ano pong gagawin niyo kay AJ? Hindi mo ba nakikita? Gagawin ko siyang handa. Alam mo kasi, Maki, kahit anong pigil ang gawin ko, talagang takam na ako sa karne ng kapatid mo. Ipapatikim ko din siya sa'yo para maintindihan mo ko. Ayoko po, Nay. Wag po. Pilit nagpupumigla si Maki sa ina. Naiinis naman si Mayang sa kanyang ginagawa kaya kumuha ito ng malaking sangkalan at ipinalo ng 2 beses sa ulo ng binatilyo. Agad naman bumagsak ito at nawala ng malay. Blanko naman na tinitigan ni Mayang ang anak na nakahandusay sa sahig. Ilang sandali pa binalikan na nito ang wala ng buhay na katawan ng bunsong anak. Itinuloy na nito ang pagtadtad ng katawan nito. Habang nagtatadtad nga, hiniwa-hiwa rin niya ang mga laman at saka isinubo. Nang hindi na nakatiis, kinuha na nito ang braso saka sinibasib na parabang yun na ang pinakamasarap na putahe na kanyang natikman. Ang iba inilagay niya sa malaking kaldero. Sigurado ko na magugustuhan ni Elmer ang putaheng gagawin ko sa aming bunso. Yun ang naabutan ni Elmer at ng iba pa niyang kasama. Halos bumaligtad ang kanilang sikmura. Lalo na nang makita niya ang ulo ng bunso na nakapatong sa lamesa. Anong ginawa mo? Halimaw ka! Papatayin kita! Nanginginig ang kamay sa galit na inumang ni Elmer sa asawang itak.
Sandaling nahintakutan naman si Mayang. Naging malikot rin ang mga mata nito. Nang makakuha ng tiyempo, tumalon ito sa may bintana sa kusina. Hinabol naman ito ni Elmer at ng iba pa. Inabot naman ito ni Elmer at nagawang tagain ng 2 beses sa muka at braso. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makatakas sa kanila. Halos pinagsakluban ng langit at lupa si Elmer. Kulang ang salitang hinagpis at pagluluksa na kanyang nararamdaman na mga oras na yon. 1 buwan ang lumipas pagkatapos ng malagim na pangyayaring yon. Naging palaisipan pa rin kay Elmer kung paanong nangyaring naging aswang ang asawang si Mayang. Hindi na rin nila nakita ang babae, kaya mananatili na lang na misteryo kung paano ito naging aswang. Ngunit isa lang ang natitiyak ni Elmer. Ang pagpunta sa ibang bansa ng asawa ang naging dahilan ng pagbabago nito. Wakas.